So muli po palakpakan natin si Lord. Sige po, yung palakpak na para po sa hari ng mga hari, yung pinakamataas, yung pinakamalakas po. Amen. And so kumbaga parang napakahaba po ng araw natin ngayon. Ano oras na ba? 9:30? Oh. Kumbaga, alam niyo po nakaka-bless po yung ginagawa ni Lord. Kanina, para doon sa mga nauna, nung umaga pa lang. So, na-delay man ng konti yung pananambahan po natin. Pero alam niyo po, na kanina habang ginagawa po yung mga nangyayari kanina, nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, alam ko hindi niyo po pabayaan na yung gawain niyo. And alam ko, Lord, na pararangalan niyo po yung inyong pangalan sa araw na to. Amen po ba? Yan. So siguro start na tayo. Meron ako ipapakita sa inyo mga abbreviations. Di ko alam kung tama ba abbreviations to, no? Paki-next nga po, Tati. Ayan. IDK. Tulin na sumagot sa likod. Tama ka. I don't know. Yung next. Natin. As soon as possible. Akala ko yun yung tuwing Sunday ng afternoon dati. Ayan, as soon as possible. Next. Ano yung next? I love you. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Tama po yun. Pwede yan, dagdagan nyo ng SM sa dulo. Para I love you so much. Next. And ETA. ETA. Hindi po yung taga Baguio. ETA. Yung, magagamit nyo yan sa outing natin. Ano yung ETA? Ito yun. Pwede, no? Paki-next mo. ETA. At exact time of arrival. Ayan. So pag may ano yung ETA mo papunta rito? Mga ganun. Next po. Last na ba to? Hindi pa. Yan. Ayan, gusto ng mga young professional. Ano yan? Work from home. Okay. So next. SNR. Ayan. Yung tindahan. Yung shopping mall doon. Hindi, medyo luma na yan eh. Yung mga oldies, medyo naalala yan. Ano yung SNR? Sorry, no reply. Kaya naman, SLR, sorry, late reply. Yung next, ano next yan? Whip. Hindi yan kanta, tsaka sayaw. Ano yan, whip. Yung mga artists, alam ng mga artists yung whip na yan eh. Work in progress. Yan. Kasi yung topic po natin ngayong araw is, ayan po yung title, Work in Progress. So, samahan niyo po ako, buksan po natin sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 23 hanggang 24. 1 Thessalonica, chapter 5, verse 23 hanggang 24. Ayan. So kung nandiyan na po kayo, basahin ko po dito sa English version. Sabi sa ESV, 23, Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. And 24, He calls you is faithful, He will surely do it. Or sa Tagalog, sabi rito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. And may kita niyo po, yung topic po natin ngayon kasi iikot po tayo dun sa sanctification eh. And nung mga nakaraan, di ba, about sa love, tapos about sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Tapos ngayon naman, sanctification. No, binanggit na ni Pastor last week, ang sanctification sa Tagalog, pagpapakabanal or pagiging banal. Or yung pinakamadaling meaning, ito yung pagiging set apart. So kaya yung pag nabasa niyo po sa Old Testament, madalas ang ginagamit ng word sanctify is consecrate. Ibig sabihin, ilaan, ibukod. So kaya pag sinabi natin sanctify, ito po ay parang process. Now, yung topic natin is work in progress. Ano relationship ng pagiging work in progress doon sa sanctification? Gusto ko pong maintindihan nyo na ang sanctification, hindi lang siya basta to set apart, pero process siya. Para siyang progress. Kasi in reality po, wala po sa atin na kayang
Kaya niyo po ba magbanal kagad? Yung talagang mabait na mabait. O talagang kasi alam niyo po kung bakit. Kasi kung ganun po, kung masyado na tayo mabait or talagang banal na tayo, wala na po tayo dapat dito ngayon. So tinan mo yung katabi mo na yan. So ibig sabihin, meron pa yan kahit papaano. Or hindi, baka hindi lang kahit paano, baka malaki pa yung kailangang ayusin yan. Ngayon, yung sanctification, ito yung process ng Diyos para maging banal po tayo. Naiintindihan niyo po, hindi lang siya basta process, progress din po siya. And kailan nag-start yung sanctification? Yung sanctification, na-sanctify po tayo, naging banal tayo, una, nung tinanggap natin si Kristo, nung nanampalataya tayo sa Kanya. Now, meron pa po isang part yung sanctification. Yung isang part ng sanctification is yung araw-araw, habang nabubuhay tayo rito, sinasanctify tayo. Ibig sabihin, nililinis tayo, kinoconsecrate tayo, unti-unting binubukod natin yung buhay natin. Hindi naman totally kailangan nung mag-isolate. Magkaiba yung isolation sa sanctification. Ang isolation kasi minsan, kaya tayo nag-isolate kasi possible nasaktan ka or possible may mga nangyari sa'yo na gusto mo munang i-detach yung sarili mo sa karamihan or sa majority, sa community. While yung sanctification, nagiging process siya, unti-unting binubuhay tayo or sinet apart tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya sabi yan, di ba, sanctify simply means set apart for God's exclusive use. So ang purpose ng sanctification is para magamit tayo ng Diyos para saan? Sa Kanya pong kalulatian, para sa Kanyang karangalan. So hindi ibig sabihin, part din ng sanctification yung growth. Hindi ibig sabihin nag-growth ka, nagiging banal na banal ka, parang holy thou art. Paano holy thou art? Yung hindi ka na makausap, parang kailangan ba lagi kang seryoso, kailangan ba lagi kang parang banal na banal, yung pananalita, pananamit, itsura, pati expression mo, hindi ganun yung sanctification, hindi ganun yung pagiging banal. Ang pagiging banal po, process ng Diyos, pang unti-unti po tayong kamukha ni Kristo. Unti-unti po tayong maging katulad ni Kristo. And itong sanctification, naganap to, nung tumanggap tayo kay Jesus, and patuloy siyang nagaganap hanggang ngayon. Habang nabubuhay tayo, kasi hindi naman tayo perfect . Tanong mo yung katabi na, perfect na ba yan? Hindi pa naman . Pogi lang, maganda lang, pero hindi pa perfect . Sabi mo, konti pa. Di ba? Gusto ko po maintindihan nyo yun . Now, sa theology po, may tinatawag na justification, sanctification, tsaka glorification. Justification, naganap po nung namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus. Ibig sabihin, lahat tayo justified. Dahil tumanggap tayo kay Kristo, pag umarap tayo sa Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo po ay matuwid na. Justified na tayo, wala na yung hatol sa atin. Sanctification, gawa din po ito ng Diyos. Pero may part po tayo. Hindi ba pwedeng, sige Lord, bahala ka na. Ito na, hindi ganun. So yung sanctification, nangyayari siya habang nabubuhay pa tayo. Now may last part. May end game. Ano yung end game? Glorification. Ito yung time na pag bumalik ang ating Panginoong Hesus, lahat tayo babaguhin. Bakit? Para makasama natin siya for all eternity. So yung glorification na yun, mangyayari pa yun during rapture, kung makakasama kayo sa rapture. Tara, may katabi na yan, kasama ka ba? Huwag kang magpapaiwan, Doon mangyayari yung glorification. Kasi bakit? Kung babalikan niyo yung John chapter 3, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, kailangan natin ma-born again. And yung flesh, yung laman, hindi siya makakapasok sa langit. That's why kailangan nire-require ng Diyos, kailangan ng Diyos na baguhin tayo. And Revelation chapter 20, dito, kung hindi ako nagkakamali, yung magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. At ang lahat ng tao, lahat ng niligtas ng Diyos, doon maninirahan sa piling niya sa panghabang buhay. Di ba napakasarap? Imagine niyo po, parang napakasarap nun, di ba? Sino po gusto pumunta ng langit? Amen. Sino po gusto pumunta ngayon? Ay, may gusto na pumunta. Gusto niyo ba? Pastor, mukhang kailangan natin sila pag-pray. Hindi, kumbaga, lahat po tayo, lahat ng mananampalataya, ito yung pag-asa natin. Kasi bakit? Ang mundo natin, pasama na ng pasama, pagulo na ng pagulo. Ang mundo po natin, habang nabubuhay tayo, hindi mawawala yung problema. Sino po sa inyo walang problema? Kahapon, marami po kayong problema. Gusto niyo po, bigyan namin kayo. Kanina lang, di ba? Kumbaga, kung isipin po natin, hindi nauubos ang problema. Pero hindi rin nauubos yung kalungkutan, dalamhati. Sabi nga nung study ngayon, yung generation daw po natin ngayon is mga overthinker. So kumbaga,
yung panahon natin, talagang isip na isip. Di ba, minsan matutulog ka na lang, gusto mo nang matulog, pero yung isip mo, bakit parang tumatakbo pa rin. Minsan, konting bagay lang, iba na kagad yung meaning sa'yo. So, kumbaga, hindi yung isip natin hindi matahimik eh. Lalo na paano pa pag emotional tayo. So, kumbaga, maghahalo-halo siya lahat. Pero sabi ng Revelation kasi, pagdating natin sa langit, pagbalik ng ating Panginoon Hesus, lahat ng luha, lahat ng dalamhati, lahat ng paghihirap, papawiin na ng Diyos. Lahat ng mga bagay na nakaraan, babaguhin. And since binago na niya, kaya wala na pagdating po sa langit, or pagkasama na natin ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos, wala nang hirap, wala nang lungkot. Kumbaga sabi nga din puro kasiyahan at kagalakan, saan po? Sa piling niya. Minsan, di ba tayo, kailan po natin nararamdaman yung kagalakan at kasiyahan? Minsan, pag nasa or minsan naman, pagka syempre, nasa presence ng Panginoon. Ako po naniniwala na kasama po natin ng Panginoon sa araw na to. Amen po. And kasama natin siya kahit nasan man tayo. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na ang pag-asa ng mga mananampalataya is yung makapiling po natin ang Diyos. And hindi po basta-basta mangyayari yun. Hindi po pwedeng nakakilala ka tapos, sige, kung ano na yung buhay ko dati, yun pa rin hindi. Doon papasok yung tinatawag nating sanctification. Unti-unti, araw-araw, sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa kanyang grasya, binabago tayo. And sabi nga rito, sa verse 1, sabi ron, now may the God of peace himself sanctify you completely. Your body, your whole body, spirit, and kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So kaya ito po yung nilinaw ko sa inyo, babalik po ang ating Panginoong Hesus. Pero sa kanya pong pagbabalik, hindi po wala tayong ginagawa. Hindi tayo nakatambay, hindi natutulog sa kangkungan, o parang patay-patay lang. Kumbaga meron tayong ginagawa, hindi lang sa church, hindi lang sa community, hindi lang sa ministry, even ang Panginoon, may ginagawa din po sa sarili natin. And ito yung part natin. And gusto ko pong maintindihan nyo na hanggat maaari, lahat po tayong mga mananampalataya, i-expect natin na babalik ang ating Panginoong Hesus. Kasi pangako niya yun, sinabi niya yun. Pangalawa, magkaroon po ng desire sa puso natin na habang naghihintay tayo, inaayos natin yung buhay natin, hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa biyaya po ng Panginoon. And yun yung part ng sanctification. Kaya lahat po tayo, work in progress. Paano work in progress? Pabait ng pabait. So tabi mo sa katabi mo na yan, pabait ka ng pabait ha? Paibig ka ng paibig. Pasaya ka ng pasaya. Di ba dati kung pupunta ka, nakasibangot ka, or nakatahimik ka, ngayon, ngumingiti ka na, or sumasaya ka na. Kumbaga, yun po yung gusto ko maintindihan nyo. And lahat po tayo, work in progress. Meaning, unti-unti, binabago po tayo ng ating Panginoong Hesus. Now, pinakauna, paano po natin malalaman ngayon? Ano yung indication, or ano yung sign? Siguro sabihin na, tawagin na natin sign. Or ano yung indication na I am work in progress? Paano ko malalaman na patuloy pa pala akong work in progress? Una po, peace. Kasi dito sinabi sa verse 1, may the God of peace himself sanctify you completely. Ang Diyos po natin ay Diyos ng kapayapaan. Sinabi rito. Sa Tagalog sabi nga doon, siya po ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sa Old Testament, ang ating pong Panginoong Hesus ay tinawag na Prince of Peace. O hindi Prince of Persia, Prince of Peace. So, kaya may kita po natin, kung tayo po ay under ng progress ng sanctification, kailangan po natin malaman kung tayo ba ay at peace. Habang gumagawa po, yung peace ba sa puso natin, sa isip natin, progressive ba siya? Or baka habang tumatagal, lalo po tayong nalilito, lalo po tayong naguguluhan na. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 16, sabi po dito, now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all. Sabi ron, ang Panginoon po na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang magkaloob nawa po sa atin ng kapayapaan. And gusto ko pong maintindihan nyo na ang kapayapaan po, hindi lang dahil sa tahimik, hindi lang dahil sa walang digmaan, o hindi dahil sa mag-outing tayo sa May 1. Sino po kasama sa outing sa May 1? Lahat naman, no? Hindi po gano'n, hindi lang siya gano'n. Although yes, nakakapagbigay sila ng peace kasi nakakapagbigay sila ng kapayapaan temporarily. Pero gusto ko po maintindihan nyo na ang tunay na peace nanggagaling po sa Panginoong Hesus. And despite ng mga nangyayari, yung peace na yun hindi kayang agawin o hindi basta-basta nawawala. And gusto ko pong maintindihan nyo, simula pa po kahapon. Actually, kahapon po kasi nagkaroon nga ng problema po sa kuryente natin.
Hapon yun eh. So, alam ko, nagka-practice kami noon. So, nireport namin. Pero alam niyo po, mula nung hapon na yun hanggang kanina umaga, palatag po yung puso ko. Bakit? Kasi alam ko na, Lord, hindi mo kami pababayaan. Lord, alam namin na hindi mo babaliwalain yung mga bagay na ginagawa namin or hindi mo ipapahiya yung pangalan mo. Kasi alam natin, naniniwala ako na paparangalan ng Diyos yung kanyang pangalan. Pero ganito po, hindi madali eh. Bakit? Kwento ko po. Kasama namin si Pastor kagabi tsaka si Marian. Alas 12 na kami nakauwi. So, usually po, ang prayer ko po like kay Lord, Lord, Friday pa lang, may nakaprepare na ako message. So Friday, may word na, pero hindi ko pa mabuo. So, ang last choice ko na lang, Saturday. Ang prayer ko naman pag Saturday, Lord, nawa hindi ako mapuyat. Kasi mahirap pong tumayo ng dito, kahit diba sa mga praise and worship team, di ba mahirap pag puyat ka, pagod ka, tapos dire-diretso ka pa ngayong buong araw. Di ba nakakalata, nakakapagod. So, kagabi, alas 12 na kami nauwi. So, ganito yung kwento, di ba? Nagkaroon po ng problema sa kuryente natin. Tinawagan namin yung mga konsehal dito, tsaka yung hotline ng Meralco. Walang nagre-response. So, alas 8 na ng gabi, doon lang na kami nakakuha ng update na kailangan namin puntahan sa may Agnaya sa Plaridel. So, ang decision na lang namin ni Pastor, puntahan na namin para lang kahit pa paano ma-report. So, magawa sana siya agad. And praise God, sa biyaya naman ng Lord, tumugon siya. Pero hindi madali. So pumunta na kami doon, biyahe pa lang. Actually, maghapon ako driver ng Kolong kahapon. Simula alas 4 ng umaga, gising na kami ni Jojo. Kasi sinatid sundo din namin yung mga nag-practice ng tambourine. Tapos since naiwan nga yung Kolong dito, yun na yung ginamit namin ni Pastor, papunta Agnaya Plaridel. So magnanay na nung nakaalis kami rito, dumating kami doon, so report na i-process namin. Okay, so payapa ako. Nung pag-uwi na namin, sinasabi na ako ni Pastor na baka daw malambot yung gulong kasi nga umiimpes. So sabi, siya ko, hindi naman. Naipit kami sa traffic kasi may kandidato pala dun sa may Agnaya. Then paglagpas namin, nagulat ako biglang nagwiggle yung motor. Flat pala yung gulong dun sa likod. So, no choice. Alam ko alas 9 na ba, alas 10? Alas 10? O, 10 na yun eh. 10 na pabalik na kami rito eh. So, kapag paglagpas namin ng simbahan ng Plaridel, naplatan. So, hoping na baka may bukas pang vulcanizing, nagtanong-tanong kami. Yung una po namin, tinuro kami doon, malapit daw sa may crossing. Malapit sa Vince yun eh. Dalawang vulcanizing malapit doon sa inyo, Vince eh. So, yung isa, pinuntahan namin. Meron kami unang pinuntahan, sarado. Tapos pumunta kami doon sa isa, yung malapit kina Vince. Kinakatok namin, sabi ng mga bata, sige po, katokin nyo. Tawagin nyo lang po Kuya Jojo. So, kinakatok namin, wala talaga. Maya-maya may lumabas sa tao, sabi, hindi na po nag-vulcanize. Lasing na po lasing na raw po yung nag-vulcanize. So, no choice. Sabi ng bata, meron pa po doon isa sa may kabila. Pagdating namin doon sa kabila, wala din. Tulog na daw. So, sa isip-isip namin, paano kaya namin iuwi yung Kolong? Mabigat yung Kolong. Pag ni-running flat naman namin, baka lang masira yung rim, yung motor. So, hindi namin alam. Pero alam niyo po, during ng mga time na yun, sabi ko, usually pag mga ganong pagkakataon, marami pong iniisip na sana pala ganito, sana ganito ginawa namin, sana ganyan. Pero kagabi wala eh. Kumbaga sabi ko, alam ko may gagawin ka. Hindi namin alam paano, pero alam ko, tutulungan mo kami. So tumawag ako sa bahay, dito lang, andun sila Ipe, sila Papa, so to the rescue sila. Naiuwi namin yung Kolong. Nauwi kami rito, alam niyo po, alas 12 na ng gabi. Sabi ko, Lord, magpe-prepare pa ako. Kaya sabi natin Marin kanina, ang dami daw pinagdaanan ng mensahe na to bago matuloy. So kaya, hindi ko po pero kailangan niyo pong maunawaan. And I pray, kumilos po ang Diyos sa inyo ngayon. Minsan po kasi sinasabi natin na at peace tayo, kailan lang, kapag parang wala nang problema. Pero ang totoong test po ng peace natin, during trials, problem, meron ka bang kapayapaan? Kapag nandun ka ba sa gitna ng problema, may kapayapaan ka pa rin ba? O nawi-wave na yung peace na nagmumula sa inyo? O nawi-wave na yung kapayapaan, yung kapahingahan na nararamdaman nyo? Kapag ganun po yung kapayapaan na nararamdaman natin, baka hindi siya galing kay Lord. Kasi ang kapayapaan po na galing kay Lord, kahit anong mangyari, panatag ka. Kahit anong mangyari, payapa ka. Kasi bakit? Sabi rito, now may the Lord of peace himself give you peace. Ano sabi dyan? At
all times, in every way. May sinabi ba na every good times, every blessed times? Di naman, di ba? Sabi ko, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. And gusto ko pong maintindihan nyo na ma-check natin, Lord, nasa-sanctify tayo at patuloy tayong nalilinis sa Panginoon. Kung yung kapayapaan yan, nasa sa atin. And halimbawa, paano kung nag-fail ako? May time talagang nag-init na yung ulo ko, nagalit na ako, nainis na ako. Ibig sabihin, wala nang peace sa akin. Baka hindi na ako work in progress, baka hindi na ako under ng sanctification. Hindi eh. After na, ano yung response mo? Kung ang response mo is, lumapit kay Lord at ihingi sa Kanya ng biyaya, yung grasya niya, under ka pa rin nun. Kasi hindi naman po tayo pare-parehas eh. Hindi naman tayo lahat-lahat na pare-parehas sa ugali, pare-parehas sa pinagdadaanan. May iba't ibang paraan po ang Diyos para i-deal po kung ano yung meron sa atin. No, hindi ko lang alam kung sa peace lang ba kayo may dinadala. Paano kung may problema kayo sa bahay, may mga traumas kayo, paano kung ano pa yung mga dalahin ninyo na hindi namin alam, na hindi namin nakikita, na kayo lang yung nakakaalam tsaka si Lord. Gusto ko pong maintindihan nyo na ang paraan ng Diyos, minsan, hindi ayon sa gusto natin. At ang paraan po ng Diyos, minsan, taliwas sa naiisip natin. Kaya minsan hindi niyo rin po maintindihan si Lord pero hindi niyo siya maintindihan eh. Ipapaunawa po ng Diyos yung kanyang salita, ipapaunawa po ng Diyos, papaalala ng Diyos yung kanyang mga pangako sa inyo sa mga panahon na yun. Bakit? Kasi ang purpose ng Lord, maging kamukha tayo ng ating Panginoong Hesus. And paano tayo magiging kamukha? Through sanctification. And ulitin ko po sa inyo, hindi man perfect, pero unti-unti lahat po tayo pinaprocess ng Panginoon. Amen po. Now, pangalawa, ano yung pangalawa? Sanctification na mismo. May the God of peace may the God of peace Himself sanctify you completely. Now, gusto ko pong maintindihan nyo na, sabi ko nga kanina, ang sanctification, process po dito sa lupa. Habang nabubuhay tayo rito, sinasanctify, ano pa yun, verse 1 lang, verse 1 na. Ay, tama ba? Ay, tama, sorry pala, thank you. Yung sanctification, process po yan ng Diyos sa atin habang nandito tayo sa lupa. Kailan yan mako-complete? Kapag tayo po ay umuwi na sa ating Panginoong Hesus. Pero dito po kasi yung tinutukoy na sanctification na completely, kumbaga maranasan natin, makita natin, talagang sinasanctify tayo ng Lord. Talagang pinaprocess niya po tayo. Kasi bakit? Tingnan natin kung paano tayo namumuhay. Sabi ng Leviticus chapter 20, verse 8, sabi sa Tagalog, ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako, si Yahweh, ang ating pong Diyos, inilalaan ko kayo para sa akin. And alala niyo po yung naging passage last week sa 2 Chronicles, nung time ni King Hezekiah. Tama ba King Hezekiah po ano? Nung nakita nila yung kautusan, and anong ginawa niya? Chronicles po. Anong ginawa niya ni King Hezekiah? Di ba? Sabi niya sa bansang Israel, i-consecrate niyo yung sarili niyo. I-sanctify niyo yung sarili niyo. Ibukod, ilaan. Kaya nga yung Sunday, yung ika-7 araw sa creation, even yung Sunday, anong ginagawa natin? Di ba ibinubukod natin? Kaya alam niyo po, nakakalugod sa Diyos, nakakalugod po sa ating Panginoong Hesus, kapag tayo po ay nilalaan natin itong araw na to para po sa Kanya. And ganoon din po sa atin. Nakikita natin nakaka-bless kapag yung bawat isa po sa atin sumusunod. Kasi bakit? Ito na po din yung araw ng kapahingahan natin. Imagine po, nasa mundo kayo, 6 days. Iba't iba man nyo, kung nag-aaral ka, yung school works. Kung nagtatrabaho ka, minsan yung trabaho, minsan yung katrabaho mo naman. O pag nasa bahay ka, minsan yung asawa mo, minsan yung mga anak mo. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na minsan, hindi pala minsan, every Sunday, dito lang po natin nararanasan din si Lord. Mas nakakapag-focus sa Kanya, natutuon yung ating atensyon, and naihiwalay natin yung mga bagay na pangmundo sa spiritual. Sabi ng Diyos, diba, i-consecrate yung Sabat, yung araw ng pamahinga, keep it holy. Ibig sabihin, i-sanctify natin sa lahat, i-consecrate natin. Kaya sa Old Testament, ang mga Israelita po, nung nasa ilang sila, ang Diyos po nagbibigay sa kanila ng pagkain, nagpo-provide. And mandatory sa kanila na kailangan yung ika-7 araw, wala ka nang gagawin doon. Although minsan may mga matitigas ang ulo. Minsan may mga ginagawa pa. Actually, alam nyo, even yung pagluluto or yung pagpapaapoy, hindi, bawal po sa Old Testament yun eh. Kasi bakit? Ganun po, in-honor ng Diyos yung kanyang salita. And ganun din po, kinikip holy ng Diyos yung araw ng pamahinga. Although, hindi na tayo sakop nung kautosan na yun, ang pinaka
pinakaginagawa na lang po natin is maka-attend ng pananambahan. Kaya di ba tawag pa natin worship service, araw ng pamamahinga. Kasi dito po tayo spiritually nakakapagpahinga sa piling ng Diyos. And sabi dito ng Leviticus, ako si Yahweh, inilalaan ko kayo para sa aking sarili. And may kita naman natin sa John chapter 17 verse 17, sabi ng ating Panginoong Hesus, sa English, sanctify them in the truth. Your word is truth. Or sa Tagalog, ibukod mo sila sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. And ano daw ba yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Isang practical na application nito, gusto ko pong maintindihan niyo po. Ano po yung buhay niyo dati sa buhay niyo po ngayon? Or siguro, ano muna natin, isegregate natin ng konti. Sa mga matatagal po, gusto ko pong tanungin niyo yung sarili niyo. Or siguro tatanungin ko na rin kayo. Ano yung mga bagay na mula nung nakakilala ka kay Lord, na experience mo na mga pagbabago sa buhay mo? Ano yung mga changes na yun? Sa ugali, sa pananalita, sa pananamit, sa pag-iisip. Kasi gusto ko pong maintindihan nyo na kung tayo po ay nag-undergo ng progress ng sanctification, may pagbabago po sa atin. Yung pagbabago na yon, lagi po siyang evident sa mga ginagawa natin. Hindi po pwede na matagal na tayo sa church or tumatagal tayo, wala pong pagbabago. Halimbawa, bagi-bagi tayo ng example. Sabi ko nga kagabi, kung ako yun dati, baka nainis na ako. Kasi kilala ko nila mamaw eh. Mabilis ako mapikon, mabilis ako mainis. Lalo na pag may mga bagay na hindi nangyayari. Talagang mabilis nag-iinit yung ulo ko. Pero kahapon, habang tumatagal, habang nag-growth ako sa pananampalataya, nakikita ko sa sarili ko na pag may mga circumstances na hindi ko inaasahan, kaysa mag-react, ano ginagawa ko? Lord, pinagpipray ko na lang. Tinitin ako yung sarili ko, baka naiinis ako, baka may hinanakit pa sa akin. Kasi ganun po yun eh. Habang tumatagal po tayo, habang tumatanda tayo, ang isang part ng growth sa atin, may mga nababago. Para po sa mga matatagal na tanong, ang tanong ko po sa inyo, ano na yung mga nabago sa inyo? O yung same struggle mo sa attitude, sa character, sa problem mo noon, yun pa rin. So, kailangan natin i-check yung sarili natin. Baka hindi tayo nakakalakad sa sanctification. Now, para naman po sa mga bago, sa mga medyo bata-bata pa sa pananampalataya, ano po yung mga bagay na gusto niyo pong baguhin ng Diyos para sa inyo po? Ano yung mga bagay na gusto niyong ayusin ng Diyos sa buhay niyo? Gusto niyo bang ayusin ng Diyos yung pamilya niyo? Gusto mo bang ayusin ng Diyos yung sarili mo, attitude mo, character mo? O gusto mong ayusin, Lord, ayusin mo nga yung katrabaho ko kasi ang kulit eh. Lord, ayusin mo yung teacher ko. Hindi ko siya maintindihan minsan. O Lord, ayusin niyo na lang po yung grades ko kasi feeling ko mukhang hindi ako papasok ngayong taon eh. Hindi eh. Gusto ko pong maintindihan niyo na hindi laging binabago ng Diyos yung pangyayari po sa paligid natin. Ang una pong binabago ng Diyos tayo. Kasi bakit? Kasi mahalaga po kung paano po tayo nag-react. Kasi ang binabago ng Diyos hindi naman po yung mundo eh. Ang binabago ng Diyos yung mga nananampalataya sa Kanya. Kaya nga po yung sa Matthew chapter 5, yung salt and light. Kaya bakit tinawag yung mga mananampalataya na ilaw at asin? Para saan? Ano yung purpose doon? Di ba para mag-influence tayo sa mundo? Para yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi nakakilala sa Diyos, ano nangyari? Maging asin tayo. Ano yung asin? Nakakapag-preserve, nakakapagpaalat. Ano nagagawa ng ilaw? O kanina, patay yung ilaw, madilim. Tapos ngayon, mainit. Kanina, mainit. Di ba ano nagagawa ng ilaw? Di ba para magliwanag? Ang lahat po ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, yun po yung goal, yun po yung purpose natin. Maging asin at ilaw sa mundo na to. And gusto ko po i-check yung sarili niyo kung ito ba nalalakaran ko. Kung hindi mo nalalakaran, ipag-pray mo yung sarili mo. Kasi ito sabi ni Lord dito, ibukod mo sila sa pamagitan ng katotohanan at ano na yung katotohanan? Hindi ba yung salita ng Diyos? Kaya po sabi ko sa inyo, yung salita po ng Diyos, ano po ang ginagawa niya sa atin? Di ba minsan, binibreak niya tayo, sinasaktan niya tayo. Bakit? Para maintindihan natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Kasi kung hindi natin maintindihan yung kalooban ng Diyos, alam niyo po, magulo tayo ngayon. Kasi bakit? Kanya-kanya tayo ng isipan, kanya-kanya tayo ng pananaw, kanya-kanya tayo ng gusto. Kaya pag nagka-diskusyonan tayo, nagbangga-bangga tayo, mag-aaway-aaway tayo. Halimbawa, ganito lang, ayoko sa iyo kasi alis na lang ako sa church. Di ba? Pero ano ginagawa sa atin? Di ba binabago ng Lord yung puso natin para yung kapatid natin, yung taong malapit sa atin na ayaw natin, minamahal natin, iniibig natin, natatanggap natin. Hindi man agad-agad, pero unti-unti. Or minsan, di ba, dahil sa tagal na natin, dun mo lang malalaman na ito pala may ugaling ganito. Ano yung response mo?
ano yung gagawin mo? Magre-react ba tayo? O doon na lang sa pagiging reactive. Kapag may mga nangyayari kagad, may mga negative na bagay, negative kagad yung response natin. Ano ba ang antonyms or kabaliktaran ng reactive? Di ba proactive? Na kapag may mga nangyayari, negative ba na bagay, ano yung response natin? Di ba magbigay ng solution? Hindi mag-response ng pangit or hindi maganda. And gusto ko pong maintindihan na tayo sana mga mananampalataya, ganun yung ginagawa ng Diyos sa atin. Sabi ng Ephesians chapter 5, next verse po, sa English, sabi doon, although yung pinanggalingan nito is, sabi ng Bible, mga asawa, mahalin niyo inyong asawa, at ay mga babae, pasakop kayo. And mga lalaki, mahalin niyo inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. And sabi ng 26, sabi rito, that He might sanctify her, yung church, having cleansed her by the washing of water with the word. At ano yung panlinis ng Diyos sa atin? Yung kanyang salita. And sabi sa 27, so that He might present the church, tayo po, to Himself in splendor. Or kumbaga sa Tagalog, sa buong kagandahan, without spot, wrinkle, or any such thing, that she might be holy without blemish. And isa po yung sa purpose ng sanctification, para maiharap po tayo ng Diyos, ng ating Panginoon Hesus sa kanyang harapan. Sabi yan, with splendor. Ano sa Tagalog yung splendor na yun? Kagandahan. O sabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo naman, ang pogi-pogi mo naman. Sana hindi lang yung panglabas, even yung panloob. Kaya nga dito sabi rin, di ba, without any spot, ano yung spot? Batik, wrinkle, kulubot, di ba, that she might be holy without blemish, or wala anumang karumihan. Ngayon po, pinagdiriwang ng mundo yung linggo ng palaspas. Tama, di ba, sa religion. Lagi natin ginagawa yun. During nung panahon ng ating Panginoong Hesus, nung papasok siya sa temple, kung maaalala niyo po sa Bible, meron siyang sinabi doon na sasakyan niya, yung donkey, tsaka donkey tsaka colt yun, anak ng donkey. Yung description ng Bible doon sa donkey na yun, hindi pa sila nasasakyan na, or talagang nakaseparate yun para daw sa isang purpose or sa isang layunin. And gusto ko pong maintindihan nyo na ang Diyos po, ganoon din po, ibinubukod tayo mga mananampalataya para po sa kanyang purpose, para po sa kanyang layunin, para maging asin at ilaw tayo, para magamit tayo ng Panginoon, para maging katulad tayo ni Kristo. And ganoon din po sa Old Testament. Ang lagi pong kinalulugdan ng Diyos na handog o hain para sa Kanya ay mga wala pong kahit na anong spot, wrinkle, or without any blemish. Kasi po ng Diyos, yung kalinisan, yung kabanalan, para po, sabi nga doon di ba, maiharap ni Kristo ang church, tayo po sa kanyang harapan na may buong kagandahan. And yung kagandahan po na yun, hindi lang sa panlabas. Hindi lang yung glow up ba yun? Di ba? Tanong mo katabi, nag-glow up ba yan? Kailan kayo mag-glow up? Sabi mo, kailan ka kayo mag-glow up? Hindi lang physical, even spiritual. Kailan kayo mag-glow up? Okay natin siguro, wag na siguro growth, glow up. Kailan kayo mag-glow up spiritual. Bakit? Para pang ating Panginoong Hesus ay may harap, para maparangalan po ang ating Panginoon sa kanyang harapan. Now, alam niyo po yung analogy or ating logic to nung tubig tsaka nung bato. May nakakalabas niyo. So kung walang nakakalabas niyo, kwento ko sa inyo. Yung may malaking bato po. Ngayon yung bato na yon, sabihin natin, imagine niyo na lang may bato, tapos yung bato na to, buhusan niyo po ng tubig. Ano mangyayari? Mababasa. Tama. Wala ibang ano. Tama, mababasa yung bato. Ano nangyari sa bato? Diba? Wala lang. Ano nangyari? Nabasa lang. Pero paano po kung yung tubig is araw-araw mong ibubuhos? Or sabihin natin may isang malakas na karet ng tubig na bumabagsak doon sa bato. Anong palagi niya mangyayari doon sa bato? Pwedeng masira, mabiyak. Tama, di ba? Nakapunta na pa kayo sa mga waterfalls. Yung mga waterfalls, may mga bato-bato yun minsan. Alam niyo po, minsan ganoon din po yung illustration ng salita ng Diyos. Habang binabasa po natin, inaaral natin yung Word of God, binabasag po tayo nito unti-unti, inaalis ko ano yung mga karumihan, ano yung mga dapat hindi nasa sa atin. And ganoon po yung way ng Lord to sanctify us. Kaya ulitin ko po yung tanong, ano po yung mga bagay na binago na sa inyo ng Diyos? At ano pa yung mga bagay na nais niyong baguhin ng Diyos para sa inyo? Hindi lang yung bulsa niyo,
Hindi lang yung mga tao nasa paligid nyo. Pero tingnan nyo po minsan, kapag tayo po nagsimulang baguhin ng Diyos, or nag-response tayo dun sa pagbabago ng Diyos sa atin, yung mga tao sa paligid po natin, hindi naman kusang nagbabago, unti-unti rin nagbabago. And doon din natin makikita na una yung influence natin. Pangalawa, possibly yung favor ng Diyos sa atin po, o sa anuman po area ng buhay natin. And pinakahuli, sabi mo sa katabi mo, huli na yan. Last point, faith and faithfulness. Yan. Kasi sabi dito sa verse 24, sabi ron, He who calls you is faithful and He will surely do it. Paano yun? Hindi ko kaya parang nahihirapan ako, ang dami kong struggle sa buhay ko. Kaya ko bang magpakabanal? Kaya ko bang masanctify? Kaya ko bang mabago? Yes. Kasi bakit? Ano sabi dyan? Siya po na tumawag sa atin, siya na pumili sa atin, ay tapat. Sino daw po yung gagawa nun? Ang Diyos. Kaya gusto ko pong maintindihan nyo, ang Diyos po ang gumagawa ng sanctification natin, pero hindi lang yun dapat si Lord lang. Meron din po tayong part. Meron din po tayong gagawin. Kaya nga yun yung gawain ng Holy Spirit sa atin to convict, to remind us, saan? Sa kanyang mga salita. Ay katulad ng mga in-explain ko kanina, ganoon din. Ngayon, ang tanong po, meron ba tayong faith and kaya ba nating maging faithful, patuloy sa ginagawa ng Diyos? Hindi man perfect, pero yun nga po yung maganda ron Hindi man perfect, pero sinisikap pa. Hindi man perfect, pero tinatry. Sino po sa inyo rito madalas nag-struggle sa buhay niya, sa sarili niya? Sino po? Taas niyo po, nag-struggle ka. Hindi kayo nag-struggle? Wow, parang perfect niyo po. Hindi, joke lang. Di ba? Totoo, di ba? Halimbawa, gusto mong magpakabait. Di ba, minsan may struggle Ito lang po, sa totohanan na lang po, aamin po ako sa inyo. Yung paglilingkod kay Lord, struggle. Yung pag-attend ng linggo, struggle yun. Hindi kayo nag-struggle, hindi kayo nahihirapang gumising ng umaga, kung a-attend ba ako, or kung tapos ka na ron sa season na yun, a-attend ba ako ng maaga o hindi Di ba? Last week, late na kami nagising last Sunday Parang 7 na ba tayo nagising nun? Or lagpas 7 na. Minsan may mga time po na gano'n. Hindi po, pag sinabi namin maaga kami lagi, everyday maaga ka talaga. Hindi. May struggle pa rin. Pag-attend ng church, may struggle. Pag-attend ng gawain ng Diyos, may struggle pa rin. Araw-araw sa buhay po natin may struggle. E sabihin mo sa katabi mo, yung struggle na yun, normal yun. Part yun. Kasi nag-i-struggle ka, bakit? Kasi ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa'yo. Talagang alam mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kasi kung hindi pa tayo nag-i-struggle sa mga bagay sa mundo na to, ano po ba yung buhay natin dati? Kung ano lang yung gusto ng katawan natin, kung ano yung gusto ng buhay natin, ginagawa natin. Gusto mo sa barkada mo, gusto mo uminom, gusto mo magbisyo, may pumipigil ba sa'yo? Wala Magmura ka, may pumipigil ba sa'yo? Wala Gumawa ka ng bisyo, gumawa ka ng kaluhan, may pumipigil ba sa'yo? Wala Pero bakit ngayon, kung kailan nakakilala tayo kay Lord, parang ang hirap gawin ng mga kalooban ng Diyos? In part yun. Kasi kung hindi tayo nag-i-struggle, is either alin lang po sa dalawa. Baka perfect na tayo, o baka in denial po tayo hanggang ngayon. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na habang nasa process tayo, habang pinaprocess tayo ng Panginoon, nag-i-struggle tayo Araw-araw nag-i-struggle tayo, araw-araw kailangan nating mabuhay sa pananampalataya at kailangan nating maging tapat sa Panginoon. And paano mangyayari yun? Paano magagawa yun? Si Lord yung unang gagawa nun. Si Lord yung magbibigay sa atin ng desire para gawin yung kanyang kalooban. Sabi ng Filipos 2:13. Sabi ng Filipos chapter 1 verse 6, ang sabi dito? 1 verse 6, sabi ni Pablo, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Or I am sure of this, that He who began a good work in you will finish it. Hindi lang yung mga magandang bagay, even yung sanctification po natin, di ba? Daalala niyo po yung mga binanggit kong araw last time, o ito, binanggit araw ni Jesucristo. Kailan yun? Pagbalik ng ating Panginoong Hesus. And yung mga bagay na pinasimulan sa atin ng Diyos, lulubusin niya. Yes, may struggle, pero sinisikap natin. Yes, may struggle, pero nakakaya natin. Kaya nga minsan
Yung struggle part yun eh. Pero hindi ko po nais na maging hindi tayo, sige, mag-i-struggle na lang ako. Hindi eh. Hindi po tayo dapat lagi nag-i-struggle. Kasi bakit? Tayo po ba ay tagumpay o talunan? Tagumpay. Kailan tayo nagtagumpay? Hindi ba't doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus? So kailan yun? Noon pa yun. And hindi po tayo nakikipaglaban na parang hindi tayo sure sa laban natin. Every time po na nakikipaglaban tayo, nakikipagbaka tayo sa kaaway man yan, sa problema man yan. Tagumpay na tayo eh. Hindi tayo talunan eh. Hindi mo kayang mapagtagumpayan yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Kayang-kaya mo. Even yung mga tukso, sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, tama ba ako? Sabi sa Tagalog, ano sabi yan? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. O sabihin mo sa katabi mo, hindi lang ikaw nakakaranas niyan. Sabi yan, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Nakikita niyo po, kung may struggle po tayo, may pinagdadaanan tayo, sabi ng Lord, hindi po tayo padadaanan ng Diyos sa mga temptation, sa mga pagsubok na hindi natin kaya. Ayan, malinaw po sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sabi doon, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Di ba nakikita niyo po? And ano yung part ng struggle? Yes, mag-struggle tayo. Pero hindi ibig sabihin nun matatalo ka sa struggle mo. Hindi ibig sabihin nun yung sa laban mo matatalo ka. Hindi eh. Tagumpay na tayo eh. Panalo na tayo eh. Nung namatay si Kristo sa krus, panalo na tayo eh. Bakit pa natin kailangan mag-struggle? Or baka naniniwala pa tayo, katulad ng pinaniniwalaan nung sa religion, na kapag since Holy Week po ngayon, di ba? Pag Biyernes Santo daw, patay ang Diyos. Baka naniniwala po kayo na patay ang Diyos. O baka napapakanta kayo ng kanta dati ni Gary B. Natutulog ba ang Diyos? Diba? Baka ganun na yung pero hindi eh. Sabi, ang Diyos po hindi natutulog. Ang Diyos po, ang ating Panginoon Jesus, yes, namatay siya, sa ikatlong araw muli siyang nabuhay. Pero hindi siya pinapako yearly, tapos sa ikatlong araw muli siyang mabuhay. Hindi eh. Ang Panginoong Jesus po, ang Diyos po, kasama natin. Isa nga yun sa katangian ng Diyos, yung attributes niya eh. Omnipresent siya eh. Sa lahat ng dako, naroon siya. Kahit nasan ka man, nasan man tayo, kasama natin ang Diyos. 'Di ba? Tayo nga ano po niya, templo 'di ba? Templo 'yung ating katawan. Kasama natin ang Holy Spirit. So kasama natin ang Diyos. And hindi siya malayo, hindi siya umaalis, hindi siya natutulog, or hindi siya namamatay. Ang Diyos po natin ay buhay magpakailanman. Amen po. Ayan. So tuloy po natin. Sabi rito, wala pong temptation or pagsubok na kaya pong tumalo sa atin. Tapat po ang Diyos na pag dumating yung mga bagay na yun, mapagtatagumpayan natin. So tapikin mo ulit yung katabi mo na yan. Sabihin mo, kaya mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. And sabi ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, sabi ron, but the Lord is faithful, tapat po ang Diyos, He will establish you and guard you against the evil one. Kasi ito naman po eh, habang narito po tayo sa buhay natin, may mga problems, struggle. Minsan may mga bagay din na pinagdadaanan tayo na mahirap para sa atin. Pero hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi po tayo iniiwan ni Lord. Hindi niya po tayo, nakakilala ka na sa akin ha, sige bahala ka na, ano ka na. Mag-go away ka na at bahala ka na kung ano gusto mo. Hindi ganun si Lord. Habang nabubuhay po tayo rito, kasama po natin siya. And habang nabubuhay po tayo rito, sabi ron, di ba, tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Kumbaga, hindi po tayo talunan. Sabi mo sa akin, hindi ka talunan. Ang kailangan mo lang i-check sa sarili mo, work in progress ba tayo? If work in progress tayo, then maganda yun. Kasi bakit? Kasi may ginagawa pala si Lord sa buhay natin. And hindi lang may ginagawa si Lord sa buhay natin, may ginagawa din sa atin. And pinakahuling passage po, verse sa pakinig sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 to 20. For what is our hope? Sabi ni Paul, ano yung hope natin? Ano yung joy natin? Or ano yung crown natin bago pa tayo humarap sa ating Panginoong Isus? Sabi diyan, is it not you? Hindi ba kayo yun?
For you are our glory and joy. Kasi pag binalikan niyo po yung Thessalonians, nung nagbimission si Paul, second missionary trip niya sa mga taga-Thessalonica, pag binasa niyo po, hindi ba't yung mga taga-Thessalonica yung nag-reject po sa kanya? Actually, binugbog pa nga siya eh. Nilagay siya dun sa isang malaking barrel, tapos pinadala siya sa Berea. Kasi bakit? Kasi yung mga Hudyo dun sa Thessalonica, nare-reject yung salita ng Diyos. So kaya anong ginawa ni Paul? Anong ginawa ng mga kapatid na naroon? Para lang hindi mamatay si Paul nung time na yun, pinuslit nila si Paul, pinapunta sa Berea. And may kita niyo po, yung message ni Paul para sa mga taga-Thessalonica, message ng hope, message ng joy, para establish sila, ipakita sa kanila na babalik ang ating Panginoong Hesus. And dahil pagbalik ng ating Panginoong Hesus, lahat tayo kailangan mag-process, kailangan tayong masanctify, kailangan tayong malinis. E sabi rito ni Paul, sino ba yung hope natin? Ano ba yung joy natin? Ano ba yung hope natin? Ano ba yung crown natin pagbalik ng ating Panginoon Hesus? Di ba tayo mga mananampalataya? Di ba kayo na kinakanta natin, sama-sama nagpupuri? Ang ganda ng mga kanta natin kanina pagbalik natin kay Lord, pagharap natin kay Lord, pagpunta natin sa church. Di ba itong mga nandito is nagiging kagalakan din natin, pag-asa din natin? Di ba, nakikita natin isang kapatiran, dati nag-struggle to, ngayon nagtatagumpay na. Ito, dati makulit to, matigas ang ulo, ngayon sumusunod na. Or even yung mga hindi natin ini-expect na susunod pala kay Lord, sumunod. Sabi ni Paul dyan, for you are our glory and our joy. O sabi mo sa katabi mo, ikaw pala yung kagalakan ko, kagaligayahan tuloy. Masaya po ba kayo nakatabi niyo yung katabi niyo na yun ngayong araw? Kahit marami pong pinagdaanan, alam niyo po, di ba, kahit nag-struggle yan kaninang umaga, pagpunta rito, o ano man yung pinagdaanan yan, may pagsubok man yan kagabi o kahapon. Pero di ba mas masaya po and nakakagalak ka na magkakasama pa rin tayo sa harapan ng Panginoon. And hopefully next week, next Sunday, hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, patuloy po siya may binabago sa atin. Amen po. Tayo po yung tumayo at tayo po yung mananalangin. And I pray po, meron po kayong natutunan sa umaga na to. Lahat po tayo work in progress. And minsan, hindi po natin pwedeng hatulan yung bawat isa. Bakit ito, taga-Kristyano, nag-struggle pa rin, nahihirapan pa rin? Hindi po May paraan po ang Diyos para tawagin yung kanyang mga anak. Paraan po ang Diyos para iligtas yung kanyang mga anak. May paraan po ang Diyos para po sa bawat isa sa atin. And gusto ko pong maintindihan niya na may paraan ang Diyos para sa iyo, para maging katulad ka po ng ating Panginoong Hesus. Tayo po yung mukot manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na to. Salamat sa araw na to, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga naranasan po namin. Lord, ikaw po yung nakakita ng mga pinagdadaanan namin. Personally, hindi ko po alam sa mga taong narito kung ano po yung mga pinagdadaanan nila, Panginoon. Possible, may mga struggle sila, may mga problems po sila, Panginoon, na dala-dala. Panginoon, dalangin ko na yung kapayapaan niyo po yung kumilos po sa puso ng bawat isa. Matuto po kami, Panginoon, na anuman po yung dala-dala namin, maisuko po namin to sa inyo, Panginoon, maibigay po namin to sa inyo, O Diyos. At Lord, yung kapayapaan na hindi po kayang agawin o hindi po nawawala na mula sa inyo, Panginoon, yung maranasan ng bawat isa na naririto, Panginoon. And yes, Lord, may mga struggles kami, may mga pinagdadaanan kami sa buhay po namin. Pero Lord, sabi niyo po kaya po namin mapagtagumpayan itong mga bagay na to. Kaya po namin malampasan itong mga bagay na to, Panginoon. At hindi ka nagbibigay ng mga bagay na hindi po namin kaya. Bagkus, Lord, iniingatan niyo po kami. Pinatatatag niyo po ang bawat isa sa amin. At dalangin ko, Lord, na ito po yung maranasan namin, Panginoon. Na habang nasa mundo po kami, habang lumalakad kami rito, Panginoon, patuloy kaming mag-grow. Patuloy na ang bawat sa amin, Lord, masanctify. Patuloy na, Lord, linisin. Ayusin, Panginoon, pabanalin hanggang, Lord, maging kamukha kami ng aming Panginoong Hesus. Dalangin namin, Lord, sa araw-araw, from glory to glory, baguhin niyo po, Panginoon, ang laman ng aming isipan, ang laman ng aming mga puso, even, Lord, yung mga ginagawa namin, Panginoon, Lord, baguhin niyo po, O Diyos.
Makasunod kami, Panginoon, sa inyong kalooban. Makasunod kami, Panginoon, sa mga bagay na ipinapagawa niyo po sa amin. Alam namin, Panginoon, hindi ito madali eh. Pero Lord, alam namin na sasamahan niyo po kami, O Diyos. At sa mga panahon na yun, Panginoon, parangalan niyo po ang inyong sarili. Latiin niyo po ang inyong sarili, Panginoon, at gamitin niyo kami, Panginoon. Hindi kami yung mataas, hindi kami, Lord, yung maparangalan, Panginoon, kundi, Lord, maipagmalaki namin na ang mga bagay na aming nararanasan ay po ginawa niyo po sa amin pong buhay. Salamat, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto. Even, Lord, sa makikinig nito sa online, I pray, Lord, na kumilos ka po sa puso't isipan ng na ang inyong salita na narinig nila sa araw na to, sa umaga na to, Panginoon, ay maitanim, lumago at magbunga, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ang buhay namin ay maging instrumento mo lamang po, O Diyos, upang marami pong tao, kaluluwa, ang maligtas at makakilala sa inyo, Panginoon. And bless niyo po, Lord, ang tahanan at pamilya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagtatapos ng school year, sa panahon po namin ngayon, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa ginawa niyo po sa church namin, sa favor, sa blessing, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupulit pinasalamatan. Salamat, Lord, sa kapayapaan. Salamat, Lord, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa araw na to. At wala po kami ibang pangalan na itataas at pararangalan, kundi ang pangalan lamang po na aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.